Po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is November. Today is November 8, 2025 at tayo ngayon ay papunta diyan yan sa may Congressional Avenue Extension, Kolya, Pasong Tabo, Tandang Sora. At dadalhin po natin sa may Manila Memorial Park, sa may A. Santos Avenue, BF Homes, Paranaque. Paranaque pala ito. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito, pawang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Ngayon naman, no? So, syempre, di tayo sure kung ito ay nabalikan or pilay lang. Actually, ang isang pinakamagandang gawin dyan is maglagay ng temporary seal. Kung madali sa mga long bones, yung mga dito sa mga braso, no? Pwede maglagay ng cardboard or na kahoy, no? Kawayan, panga, no? Then, babalutin ng tela. No? Ibabalot yung tela dun sa braso para magkaroon ng support muna, no? Medyo tricky kapag dun sa mga ankle or mga elbow kasi kailangan makapwesto muna siya ng maayos or may hirapan talaga siya maglakad. So dito talaga papasok yung kasama niya ay tutulong para at least may pwesto siya ng mas maayos at madala sa kung saang malapit na healthcare facility. Okay, so yan na, dami na nating alam na first aid ha, at meron pa pong isa, kapag po naniwa o kaya may lipat na yero, tapos natamaan ka, naniwa ka, ano po ang unang ng dapat gawin? Okay, so sa mga nasusugatan naman or mga nahihiwa or may mga laslas na sugat, no? Una muna ang gawin is hugatan ng malinis na tubig. Hindi naman kailangan betadine or masakit yung alcohol eh. Correct mga yun. Oo. So dapat po hugas. Hugas kahit malinis na tubig lang, no? Okay na muna yon, panghugas. And then pangalawa, lagyan ng gasa kung merong gasa tulad nito. So, ako ito yung ginagamit namin sa emergency room. Or ako personally, ito yung ginagamit ko. And then kung walang gasa, itakpan ng sugat ng malinis na tela. Then lagyan lang ng tamang pressure. Lalo na kung open yung wound or malaki yung sugat or actively na may bumubulwak na ito. Lagyan ng pressure, continuous pressure. Hindi pwedeng alisin. Kasi pag inalis mo yan, maaaring nagtugin ulit. So mali yung ginagawa na naka-open ang sugat, dapat talaga sasara. Lalagyan ng gasa. Mas maganda, lalo na kung bago naman yung sugat, i-cover pa din. Kasi syempre kung open yung sugat, may exposed kasi ito sa contamination at may effect pa. Hindi lang yung sugat yung concern natin, baka magkaroon ng infection na kung kaskas lang yung sugat. Pwedeng sa simula lang i-cover muna, at eventually kung maganda na yung sugat, pwede nang galit. Pang-cover natin. Pero Dok, paano yung pag may mga naiwan, kunwari, naglalakad sa baha, tapos napako siya, yung pako naiwan sa paa, anong gagawin? Tatanggalin ba yung pako? Kung maliliit lang naman, no? Hindi naman siya mahirap alisin. Parang may liit lang, okay lang naman alisin yun. Make sure lang na hugasan pagkatapos sa tubig ulit, tapos lagyan ng gasa or malinis na tela. Pero kung halimbawa malalaki, mga nandun sa malalaking kahoy, natutok sa paa, tutok sa tiyan, wag naman sana, or sa dibdib, huwag nilang alisin kasi baka may mga vital blood vessels or ugat sa loob ng kanilang mga parte ng katawan na pag pinalis, baka lalong makadamage sa pasyente. Mabuting pag ganito, make sure na matransfer yung pasyente sa malapit na emergency room kung saan may mag-attend naman sa kanila, mga specialista. Okay. Naku, kinulang tayo ng oras, Doc Julius, pero very, very informative yung binibigay sa amin na tips para sa ating readiness dahil nga itong bagyo na to ay talagang iba't ibang senaryo yung ibinibigay sa atin kaya mas mabuti ng handa. Huling mensahe na lang po, Doc Julius, sa ating mga kapamilya. So sa ating mga kapamilya, make sure lang po na maghanda sa darating na bagyo or sa kahit anong emergency.
no? Mas mabuti na tayo ang kaya nating gamutin yung sarili natin muna, no? Kasi aabot tayo sa point na baka lahat tayo pumunta sa isang healthcare facility na hindi tayo matutulungan. Ano? And then eventually sa isang disaster or emergency scenario, maaaring hindi agad dumating yung tulong. So mas mainam na maghanda, mag-prepare ng ating mga gamit, emergency medicine kit, at manalangin, no, na wag naman sana na tamaan din tayo ng mga sakuna. Okay. Maraming salamat po sa ating emergency medicine specialist ngayong umaga, Dr. Julius Bergonia. Thank you very much, Doc. Ayan na, naku, ang bilis ng oras. Pagagalitan ako dahil 9:01 na. Pero mag-hi lang ako kay Tita Mary Grace ng Quezon City. Hindi naman po required na magkaroon ng emergency go bag. Pero yan po ay ideal. Sana po yung inyong local government unit ay may ibigay rin. Pero ang sabi niya, wala pa daw pong binibigay sa kanila dyan sa Quezon City. Pero titignan natin bakit po hindi kayo naabutan. Thank you po sa inyong pagsinig at nanonood sa Mary Grace. Si Anto naman ang sabi ko, ano po na dapat na nilalaman ng emergency go bag? Sinabi ko natin kanina sa ating episode, hindi po kasi kami pamilyar dito, balak sana namin kami na lamang ang bumili para may magagamit po kami kung sakali. Mamaya po, ilalabas po ulit ng DOH ang listahan ng emergency go bag. Ang tabayanan po natin yan. At maging yung ating emergency medicine kit po natin gawin. Si Lady Erin Maria Dulce Orate, Tito Noel Dorosan, Tito Richard Lopez, Lete Dadamutin mo naman baliw. Pray for the Philippines, sabi. Thank you po. And si Tiger at nanonood din po si Tito Noel Dorosan, Manny Pinalan, Maria Dulce Orate, Ginapo Summer Ruta, Alden Sacamento, at si Tita Mary Ramos. Again, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming episode ngayong umaga sa Pinasigla. Magpupunat po tayo Pilipinas at makakaasal po na natin po ang DOH para tumugon sa inyong mga pangkalusugang pangangailangan. Tinamarasigan po ito muli at next week po makakasama po natin ulit si Secretary Len Hermosa na ngayon ay nag-ikot po sa Eastern Visayas. Ingat po tayo, Pilipinas. Stay safe. God bless everybody. Ang oras mga kapamilya, 9:03 na umaga. Oras sa disenyo ng Gcash. Basta may link, huwag i-click. SMS po pinigam yan. CCML. Balita. Ngayon. Ang panawagan ng mga residente sa Southern Leyte na sinalanta ng Bagyong Pino. Sinabi sa DZMM ni Southern Leyte Governor Damian Mercado na kabilang din sa mga kinakailangan ang sugo matapos sa pinsala ang water system sa Lalawigan. Umabot anya sa 18,000 pamilya ang Pilipinas, pero karamihan nito ay nakapinas sa kanilang mga bahay. Samantala, nagpulong na ang pamahalaang pananawigan at mga disaster official bilang paghahanda naman sa bagyong Juan ay kabilang ang signal number 1. Salamat tayo ng sabi natin pagkain, of course, kitchen, utensils, at saka yung mga water pipes na sila, mga water system, barangay. Doon kami kitchen kami sa Madilim kala ko mamamatay kapag wala sa iyo. advice naman kami na pag-vision para prepare kami ng mga, of course, pagkain. Sa
Samantala, kanselado na ang ilang biyahe ng bus at flight dahil sa lantalang bagyong Juana. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at itira sa Patrol Luz Legazpi Luz. Abiso sa mga pauwi ng kanilang ng probinsya ngayong umaga mula Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, kanselado ang ilang biyahe ng bus papuntang Mindoro, Bicol, Visayas at Mindanao dahil sa posibleng epekto ng bagyong Juana. Sa tala ng PITX, kanselado ang 12 biyahe ng bus patungong San Jose Occidental Mindoro dahil hindi makatatawid sa Batangas Port. Hindi na rin muna bumiyahe ang ilang bus patungong Davao at Tagum City dahil kanselado rin ang pagtawid mula Matlog Port. Gayun din ang ilang bus biyahe Masbate City na daraan sana sa Pilar Port. Kanselado rin ang mga biyahe ng bus na tatapusan ng Matlog Port gaya ng pagpunta sa Ibu sa Tamar. Inaanap pa ng pamamuhaan ng PTX kung may mga pasaherong pinili munang manatili sa terminal habang nagbabakasakali sa biyahe ng bus. Samantala, inaisyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines na kanselado ang 50 flight bukas at Sunset kabilang mga biyahe o biyahe mula at papuntang Maynila, Kawayan, Tuguegarao, Pirat, Naga, Clark, Masbate, Calbayog, Catarman, Pasco, Kawayan at Lawan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang kumpanya patungo sa Legazpi ABMM. Salamat po, Legazpi. At yan ang mga balita, basta pinagyan na kalimang agad sa ABMM. Malagiging nakatutok sa media ng YouTube at Facebook. Ako po, Sabi Labasque. Sorry po, sir. Paano pala yun? Dapat inaayos nila yung libro ng Parang sale sa umabot sa halos 200 ang iniwang patay ng bagyong ito. Pero nandito kami para sa inyo mga kapamilya dahil ito ang programang para sa bawat Pilipino. Maghahatid ng balita, aksyon at serviso sa inyo. Ako po si Lolis Sigonia, may nagbabalik. Magandang umaga, partner. O nga, ikaw ay ako yung ilan. Ay, nakadaan na po akong Ako yan, hindi pa pinapangalan. 75 na daw siya, ang galing. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig at nanonood sa ating programa. Ako naman po si Len Serrano mula sa Department of Labor and Employment. Gatin ng nabilis at tapat na servisyo para sa mula sa bagong Pilipinas. Bago yan, partner. Tama ka dyan. Nakadaan ng bagyong Tino. At ngayon naman ay nag-aanda. Nagbabanta na tayo lahat. Bagyong Uwan. Uwan naman. Muli na paalala natin sa mga namumuhunan at mga gawa na kapag delegado nang pumasok ay huwag nang pilitin, huwag nang magtrabaho. At sana paalala natin sa kanila safety first, kaligtasan. Correct. Tama. Napaka-timing ng iyong ang iyong paalala. Kasi yung iba, pansunod, nagsabi, sila. Paano kung di papasok? Ito, wala kang kwento. Paano yun? Ano ba ito ba ako siya doon? Paalala ng partner ko, meron ako tayo ng pag-usapan ng libra.
sir, kahit ano ay very welcome yan sa ating mga magagawa. Tama. Lalo na dun sa mga lugar na sinalanda talaga. Yes. Diba? Talagang kalunos po ang nangyari. Kaya po nga itong dole ay nakasabay din. Yung kasi nga nawala naman ng bahay, namatayan pa, tapos iisipin ng panila. Paano kami magsisimula nito? Kung kami ay no work, no pay. Pero meron po ganyan panawagan din ng dole sa mga ating mga namumuhunan na tulong-tulong ito hindi naman po pwedeng hindi po ba ate? Oh yes, partner, tama ka dyan. Ito ang sa panig ng gobyerno, ang iba-ibang ahensya, ay tulong-tulong po yun ang maigting coordination on the ground from the interim the provincial offices sa ating pong hanay. So of course, sa Dole, nakausap nga po natin ang ating mga regional directors sa Central Visayas, Western Visayas, Region 8, Caraga. Siyempre sila po na tignan po nila kung action po kaagad, tignan pag-profile po sa mga natamaan ng salanta kung paano makakatulong through our program, tulad po ng emergency employment program po natin. At hindi lang po yun, yung coordination po with the other ministries. Siyempre po, papasok po ang tulong galing sa Office of Civil Defense. Of course, nandiyan rin po ang welfare programs ng DSWD. Tapos saka rin po kami papasok. Importante rin po yung tulong-tulong para mas maganda po ang impact ng mga programa ng gobyerno. Leyte, Negros, dami. Kundino na yun, ano? Grabe. Po sa kalam po ng programa executive session, mga kasama po namin. Taos puso kami nakikiramay doon po sa mga pamilya. Unang-una po yung mga pamilya na naging biktima po nung bagyo, lalo-lalo po yung mga nawalan po ng mga minamahal sa buhay. At lalo rin po yung ating mga kababayan na po talaga nakita naman natin sa SOCMED, ano? Ano ang dinanas ng mga kababayan natin. Ano ba ito nangyari dito parang Eda, kung John at parin po? Parang bakit naging ilog ang mga kalsada? Maintenance na area, no? Mabuti na ito Ano ka ba? Ano ka ba? Sabi na kayo nakaalis sa ilang araw Bago dumating. Oo. May wala naman, hindi naman ganun kalakas. Kaya yung mga tao, kampante. Pero biglang Sila yung hangin. Siyempre, pag nakikita mo naman hindi masyado maulan, relax ka. Alam mo, safe ka Hindi nila alam yung palang tubig nasa ibabaw. Kaya kung makikita mo, lumaraga sa pababa, saka madaling araw yata nung tumama Saka mabilis, segundo lang. Parang undoy ito, no? Parang undoy part 2, no? Undoy, no? Ito, mga pangyayari. Ang sabi, wala nang nag-hold Walang nag-hold sa atin. Ang nangyari, parang hindi na-expect ng mga tao. Kung tinitin mo, lumabas sa bintana, hindi naman ganun kalakas ang ulan, malakas ang hangin. Pero tuloy-tuloy. Yun ang preparasyon. Ang hindi natin alam, para sa ibabaw, wala nang sumasalo. Wala na sumasagot. Wala nang mga nag-i-interview ng pagbaba, nag-ipon. Pag bulusok mo, tubig sa baba, kita mo kulay brown, halos putik Oo. Dala-dala nun. Pero ang sabi ng ng DOST yata naglabas ng report, yung binuhos ng ulan 20 years. ay isang buwan, sa loob lamang ng isang araw. Hindi lang yata isang araw, sa loob lamang ng 3 oras. So parang masyado yung volume. Parang undoy nga ito, no? 20-year high. Yan. Oo, no? Yun talaga. Kaya biglang nakukat na naman ng pagkat. This time yung version. Diba? Siyempre, una mong titignan, ikaw nakaupo, diba? Meron bang mga flood control project na ginawa yung region, probinsya, mga syudad. Pagkatapos sinamahan yung mga syudad, dahil pag-landing mo sa Cebu, Lapu-Lapu, pagkatapos na, ano ba yun, Mandaue, Talisay, Cebu City, well, hindi naman yung talagang mga Ako nga, ang tingin ko nga, ito na! Ano yung sinasabi mo kanina? Ang sinasabi mo kanina? Napakagaling. Good morning, sir. Ombudsman, boy, good morning. I hope you had a very, yes. Yung breaking ko sa mga. Yeah.
kasi inuuli mo kami. Dapat medyo tayo. Ayun. Pero yung kaban, Yung sa Mabuti na lang at dumating ka sa ombudsman. Talagang, Kaya late ka. paminsan-minsan nalilate ka. Ayun. ito talagang ibang trabaho. Oo. Oo. Marami. Ito sa dumating, ito din nasabi sa'yo kanina. Trabaho itong trabaho ko. 24 hours, 24/7 to eh. Yes. Yes. Oo, siyempre. Mahirap yun. May pamilya naman tayo lahat. Oo. Yun ang sinasabi ko kay, Ayaw maniwala. Nagwap, nagbibilit. Oo, bakit wala ka pa? Oo. Warm up muna kami. Oo. Hindi, yung tungkol sa typhoon. Typhoon Tino. Talagang, ano ko sabihin ko doon sa dami ng ibinuhos na tubig, ang naging, isang araw lang yun isang araw, yun. Oo, isang araw. Isang araw. Talagang konti lang yung ulan eh. Akala mo, gano'n. Wala, kasi hindi katulad ng pag-ibig pala. Hindi mo sa ibabaw ng mundo. Meron mo magkasayos, biglang madaling araw pa ba? Okay lang lagi. Kasi walang masyadong hangin eh. Ano ba? Oo, ang preparasyon talaga eh. Hangin. Yes. Kung wala nang nagtulog, Parang nangyari sa Leyte. Yes. Oo, Doy, oo. Oo. Isang mahawak na So, yun nga, pagkatapos nga, sabi ko nga, bigla na namang nautak naman yung immersion ng flood control. Diba? Siyempre, yun ang natural na isipin. Pero ako naman, sa dami ng binuhos, kahit anong ilagay mo, ang pag-aralan kasi, bakit ganun kabilis ang pagbagsak ng display? wala rin din. Kasi nga wala nang sigurong upat, wala nang sumisipsip ng tubig, di ba? Kaya nung bumaba yung tubig, kulay lupa na talaga, lupa na, bato pang kasama eh, ano? Kaya ako, natuwa nga ako nung nag-announce yung ombudsman. Sabi, yung task force na dapat mag-investiga yata ng mga flood control project. Hindi nagpa-focus ka muna doon sa Cebu. Tama ba yun? Siyempre, oo. Oo, kasi yun ang doon. Ay, hindi ay nandun ako nito. Siyempre. Meron din sa social media yung nag-trend after nga nung lumabas yun sa mga baha. Yung nag-issue na rin ng statement ng DNR sa development nung Monterasa. Maliit-liit naman na. Kaya pero sila yung face eh. Sila face na yung galit ng mga tao. Mas malakas. Ito yung malaki. Mga kababayan, kaya nga tayo magprepara. Ako sa pagkakakinig ko, doon ang mga weather forecasters na nagsasabi. Ang lawak eh, gaya magmula daw Batanes hanggang Bohol. Malaki talaga. Malaki. Hindi, Saka umiikot eh. Yung wind, wind radius niya. kilometers across. Umiikot. 1,000 kilometers across. Oo. Tapos umiikot. Kung masento niya, nasa norte, aabot siya hanggang dulo. Parang ang area of coverage, parang 1,500 kilometers. Hindi kasi dito lang gagaling eh. Dito lang gagaling yung Romano. Ito lang po, ito naman po, suggestion lang sa mga nagbibigay ng mga weather forecast. Sana lang ho, simplify natin. Para naintindihan ng tao. Hindi yung pinitikan ng etc. Hindi nyo lang po nasa Palawan, nasa Bohol, nasa Alam naman ninyo yun eh. Alam ninyo yun. agad ng tao. Kasi isipin pa nasan ba yung north, nasan ba yung west, nasaan ba tayo? Di ba mapupuluhan po yung mga tao? Although alam ko, scientifically, yan po talaga yung tama. Dapat na sinasabi. Kaya lang, kahit ako gaano kasama yan, kung ang mga tao hindi mo naiintindihan yung sinasabi natin, maliligaw yung tao. Make it Siguro, simple. Nakapasok na, ano na eh. Papunta na sa Radford. Dito nga dapat lang po, yung mga kababayan natin, nakita na po natin na hindi na lang po tayo pwede umasa doon sa dati pong mga paghahanda natin sa isang bagyo, sapagkat ang mga dumadapo po ngayon ng mga typhoon, yung ibang klase lang po, mas malalakas pa. At ito naman sila, sabi ng mga scientifico, sa daw ito ng global warming, na mas mabibigat, mas malalakas yung mga bagyo na dadapo sa atin. Pero Hindi na kaya yung mga dating hindi na, kaya aliksyon lang dito din sa atin, kung
tayo maghahanda, eh, unang-una po, eh, siguro mapagandaan po natin yung mga posible kung ganyan, yung biglang pagbukso po ng maraming ulan at siyempre po maghahanda sa mga baha. Sapagkat yung mga lugar natin na hindi nababaha, eh ngayon eh, sa lakas at sa klase ng mga taipon na tumatama, baka magbaha na. Isang malaking lesson dyan, yung tungkol sa yung zoning, kung saan mo nilalagay yung mga development. Yan ang malaking kagaya nangyari sa Cebu. Yung mismong subdivision, yung retaining wall nangyari. Nasa ilog na mismo. Yun ang problema doon. Yung land use, hindi na ayos. Yung pinagtayuan ng bahay. Yes. Yun na nga. Yung waterway. May easement dapat yun eh. No. Kasama sa duty mo. Oo. Yung along the river, yung waterway, mga waterway. May easement yan eh. Meron pa Yes. Meron comprehensive land use plan. Dapat lahat ng LGU. Kompleto yan. Pero gumagawa kasi ng CLUB, comprehensive land use plan, mga developer na eh. Wala pa nga tayo ng comprehensive land use plan eh. Hindi. Bawat agency, bawat LGU meron. Oo nga, pero sabihin yung legislated, wala pa. Meron. Dati natin Hindi. Locally meron. Meron. Ordinarya. Hindi. CLUB, under the present local government code, may CLUB. Every local government must have a CLUB. Ang problema, hindi naman sinusunod yun. hindi nga, number one, karamihan gumagawa dyan, developer na. Kasi nagre-resolve, kung saan ginagawa. Sinunod lang, sinunod sa kanila. Tingnan nyo na lang yung mga pangalan ng subdivision. Riverside. Hindi na, dadaanan dyan. Dami sa Paranaque, meron yung Alik-Alon. Wala. Mahalik nga yung alon doon. Kaya tawag Alik-Alon. Ito ba yun? Kung sabi kay Boboy Bridge, Saro sa Paranaque. Sa ilalim ng tulay, may nakatira. Pero yan sa Cebu. Local government yun. Yung Pag sinabi mo ikaw ay tigawa, meron. Kaya nila trabahuin niya. Tingnan nila. Ilang malaking meeting point tapos. Kung tumama yung bagyong Yolanda, pa sa Tacloban, nakita natin kung paano talaga tinamaan talaga yung lahat na nakatira sa Kabindagan. Sa Kailo. Ano ginawa ng local government pagkatapos? Bakwest na kayo, alis na kayo dyan. Tapos nakarecover ng Tacloban sa Yolanda. Tingnan mo, balik na naman yung mga tao. Nasa tabi mo yung bakit ulit. Pinababayaan ulit. Pero, boto eh. Boto mahalaga. Siyempre, kung pa naman, papawalan mo tumira ng mga yun dyan. May laki ng boto niya kung hindi nalala. Lalo na kung tigit ang laban mo. Oo. Nagagalit na yung mga iwan dahil nagkagaya sa Pasig. Natira ka sa bagong ilog. Ibig sabihin ng layo mo na yung ilog. Baka dinadaan mo na kung saan. So, dito, kahit anong harap niya, maghanap. Natural way yan. Pero ang importante yung dito, tama. Tayong mga Pilipino. Pag nakita ho natin may mga project, halimbawa, hindi natin pinapansin dati, flood control project, mitigating flood project. Pag tayo po, dagdag na natin bilang civic duty, Natin lahat, bantayan ninyo kung talagang ginagawa yung proyekto. At saka tama yung pagkakawa. Kasi tingnan ninyo yung nangyari sa Cebu, yung tabing ilog. Tapos nakita ko may, 30 billion o whatever. So, imbestigahan pa naman yan. Sa akin lang, pag may nakita ko kayong ginagawang mga ganyan, hindi lang yan. Talisay, Mandawi, Yung dalawang Lapu-Lapu, yung dalawang kasi, di ba? Kailangan naman daw tubig. Oo. Kaya walang tubig kapag hindi pa bumababa yung ulan. Paano nagkaroon na ng ganyan? Minsan hindi natin pinapansin kasi hindi naman tayo naapektuhan. Kaya kung dapat, tinitingnan natin, di lang mo yan, pati yung mga kalsadang ginagawa. Mga farm to market, mga road projects na yan. Tingnan ninyo kasi tayo ang makikinabang dyan pagka matibay Tayo yung rin magkakagawa. magkakaproblema. Tayo ang magkakaproblema. Kung wala yan, Naawa ako dito sa mga sapagkat nakikita mo umiiyak, meron pa nga na namatayan pa doon pa sa kalagitnaan ng bagyo. Tapos nakita mo na ang iyak ng mga kababayan natin, yung kanilang pinundar, yung pinundar ninyo na pagkatagal-tagal, isang itlap lang,
kawawa po eh. Kawawa yung mga kababayan ng kawawa. Yung binoto, diba? Eh, ganyan lang at walang ginawa. Naman mo dyan ang iboto mga yan. Ganun lang naman kayo. Kayo maging parang Alipores Ministry, parang Oo, kasi pag ganyan, para na kayong paranya. gumagawa ng resort ko, pero gumagawa ng resort. It's not the start to be a politician. Yes, At that's saka right. mahirap trabaho ngayon maging politiko. Kasi ang tao, nag-post na lahat. Ito, panahon ng pagtutos kayo. Kasi makikita mo naman eh, nagkakaganyan-ganyan, nagkakapahaba. Bakit makikita mo yung congressman mo, sayaw ng sayaw. Eh yun, break muna tayo. Nagla-live pa. Nagla-live yun. Sumasayaw, nililive. Nagla-live, sumasayaw. Habang bumabaha. Yan. Hindi. Ito ba kayo? Magkapatid ko, mamaliman sa kami yun. Break muna tayo. Oras po natin, 27 minuto na, makalipas ay ika-siyam na umaga. Oras na yan ay hatid sa inyo na Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. MS3, dito ako. Pinili Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Perfect. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Sa nasabing summit, ang mga stakeholders mula sa iba't ibang sektor upang talakayin kung paano mas mapapalakas ang labor inspection system sa bansa. Nagkakaroon ng pagbabahagi ng mga best practices upang masiguro na ang labor inspection ay naaayon sa pandaigdigang kabansayan at sa mga prinsipyo ng disenteng trabaho. Nanawagan si Secretary Benvenito Laguesma sa mga labor inspectors na pangalagaan ang kanilang integridad at pag-upskill o paunlahin ang kanilang kakayahan sa pagpapatupad ng batas paggawa. Pinanap din sa nasabing pagtitipon ang gabi ng parangal kung saan pinilala naman ang nakatanging papel ng mga DOLE regional offices sa pagpapatupad ng labor law compliance sa bansa. Nagkaroon naman ng paglagda sa isang stakeholders commitment upang paigtingin ang proteksyon ng mga manggagawa at mga lugar pagawaan. Ito ay kasabay ng pagiging epektibo sa Pilipinas ng International Labor Organization Convention number 81 o ang ILO Labor Inspection Convention kung kalimutan noong Nobyembre. Umabot na sa 756 million pesos ang naipalabas ng Judgment Awards kaugnay ng mga reklamo ng halos 3,000 manggagawa na nagtutunan at naresolba ng National Labor Relations Commission o NLRC sa ikatlong quarter ng taon. Galing ito sa mga kumpanyang napatunayang may pananagutan o inutusang bayaran ng claims ng empleyado mula Hulyo hanggang Setyembre 2025. Kabilang dito ang mga reklamo tulad ng illegal na pagkakatagal sa trabaho, kulang na pagbabayad ng sahod at benepisyo, at iba pang paglabag sa labor standards. Sinabi ni NLRC Chairperson Grace Manikintan na patunay ang pagpapalabas ng Judgment Awards sa mga hakbang ng komisyon para matugunan at maresolba ang reklamo ng mga manggagawa. Pinayuhan naman ang mga stakeholders na uiwas sa mga fixers at ambulance chasers at direktang humingi ng tulong sa NLRC kaugnay sa wastong proseso sa pagpapatupad ng monetary awards. Ayan, samantala po, pinangunahan ni Department of Labor and Employment Secretary Benvenito Laguesma ang pagdaraos ng World Association of Public Employment Services Asia Pacific Regional Conference na itinaos noong ika-6 at ika-7 ng Nobyembre sa Pampanga. Nagtipon-tipon po sa nasabing event ang mga kinatawan ng WAPE, tama ba ako partner? WAPE member countries upang pagtibayin ang ugnayan at talakayin ang mga issue para sa mas pinahusay na public employment services. Tapos sa conference ang pagbabahagi ng mga best practices at strategies
teknolohiya para mapalakas ang employability ng magtatandang manggagawa at paggamit ng teknolohiya para mapadali ang mga prosesong tutulong sa transisyon ng mga kabataan mula sa pag-aaral hanggang sa pagtatrabaho. Sa kanyang video message, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel Hindi niya ng alam kung public saan siya bilang tulay na nag-ugnay sa mga manggagawa at trabaho na nakaayon sa kanilang kakayahan. Tinayak din ng Pangulo ng pamahalaan sa pamamagitan ng ang kolaborasyon upang mapabilis ang job matching at school-to-work transition at mapataas ang kakayahan ng mga manggagawa sa Pilipinas at mga kalapit na bansa sa Asia. Ayan, yung mga sunod-sunod, gawing-gawing na balita mula sa Sole ay pakatandaan po natin dahil ang laki po ng epekto niya sa atin. Yung ating, kumbaga, ay pagiging epektibo, productive, oo, natulong na rin ang ating mga employer, of course. Oo, yan. So, pero sa ngayon, kanina nabasa mo yung tungkol sa labor inspection, Yan, diba? partner, Oo, kaya meron tayong guest, partner. So, ikaw ang do the honors na mag-introduce. Ang ating guest ay ang namumuno ang Director ng Bureau of Working Conditions, walang iba kundi si Attorney Director Alvin Curada. Good morning, Sir Alvin. Good morning, Ms. Doris. Good morning, Ashley. Good morning po sa inyo, pero parang kami ba ay dapat matakot kayo? Hindi po dapat matakot. Ang namamahala ng labor inspection system. Pero nag-reorient na po tayo ng ating framework, ng ating labor inspection process. Tayo po ngayon, although nandiyan pa rin na tinitingnan ng labor inspection program kung sinusunod ng ating mga employer, ang mga patas na pagawa natin. Tama. Pero ang ating communication ngayon ay nandiyan, aktibo po yung technical assistance program para tulungan yung employer natin na mag-comply. I-educate ng mga inspector anong karapatan ng mga manggagawa at the same time, i-refer natin yung employer kung saan sila makaka-avail ng service para po mag-cross yung kanilang Mag-ano po tayo o sa service road na? Ay, kayo po. Kayo po, kasi babayaran niyo po kasi ito mamaya. So walang bayad na. So walang bayad. Kaya nga tinatanong ko po Sorry, kayo hindi ko ma'am. kasi alam ko yun na nagdadrive eh. ano ba ang working Yan, oo. kinalaman na sa ating labor. Correct. Yes, actually, ang ating Bureau of Working Conditions at kami po ay lining bureau ng Secretary of Employment. Nakamit ko na po kanina, pangunahin po namin ang pangunan na i-manage yung ating labor inspection program at the management level. Pero po yung direct supervision ng ating mga labor inspectors, nandoon pa rin po sa ating mga regional directors. Pero other than the management ng labor inspection program, ang Bureau of Working Conditions din po ay tuloy-tuloy yung pag-review natin ng mga polisiya sa paggawa, including po yung occupational safety and health standards. Kasi po nag-i-evolve yung ating world work. So kailangan po yung ating mga labor code provision sa 1974 pa, yung mga batas na naipasa noon pa, dapat po ina-update natin yung implementing rules and regulations po natin. Ayun, oo. Pero, paano po ba ang proseso nito? Yung labor inspection, sino tinatarget mo? Pero target talaga. Sino talaga ang tinatarget para ma-inspection? At kung sabihin mo, itong kumpanya na to, i-inspectionin namin ito, may proper advisory naman sa kanila na i-inspectionin sila? Or random ito? I-surprise, kumbaga. Okay. Ang ating inspection stories ay random. Wala po tayong notice. Pero meron din po tayong routine inspection na ito po ay sinasagawa natin. Pinaplano po natin yung inspection ng buong taon. Ito naman po ay naka-angkla sa Ganun talaga. At siyempre kay GPNP na pumonitor. GPNP, Jose Emiliano na Satis Jr. Ayun. Lagi na diyan na pumonitor natin. Satis. Good morning po, Chief. Sabihin mo si Nicolas Torres. Hindi. Kailangan ang bumalik. Spell chameleon na, spell. Pero in political parlance, balimbi. Sa mga kailangan ko lang magpasalamat dito. Kailangan lang magpasalamat sa mga kasama namin sa PNP. Dahil sila ang mga kasama sa first responder.
sa Cebu, yung nangyari dyan sa Negros, salamat mga tropa sa inyong tulong, lalo na itong darating na to, i-ready na po yung ating mga tropa doon sa on the ground para maglolo. Saka yung mga ibang mga first responders. Oo, BFP, nandyan, yung mga Coast Guard, forces, Coast Guard. Coast Forces, Sila. talagang magpapasalamat Morning, tayo. Joe. Good morning. Dahil naman pindihan the Call of Duty ang ginagawa ng Morning ating din mga dito kasama. sa mga Thank you Green sa inyong servisyo Green Meadows Group of Generals. Good morning. Morning, Green morning. Meadows na General. Kay Colonel Francis Cabugon, sa mga tiga Bulacan, kay Nestor Custodio ng Budil, at siyempre si Aris de Mabibas ng dyan sa Iloilo. Saka ito, babati lang nakakainis pa to, yung galing kay Las Piñas Congressman, Mark Santos Post, sabi niya, good morning, mga bossing, the people of Las Piñas welcome to Ombudsman, task force, ganyan. Yun, our city presidents deserve clear answers, especially given my repeated advocacy for flood control, riverside reclamation and informal settler relocation in Las Piñas. Maraming salamat. Yan, kita mo na ito, Mark. Ito, ayaw nyo umabot dito. Good morning din, galing kay dating NTA Administrator at dating Narvacan Mayor, Ed Tarragona. Mayor. Siyempre, binabati din natin yung bagong talaga. Paano ba? OIC. Yung talagang bagong MBI Director. Lito Magno. Acting ba OIC? So, anyway, Lito Magno. Magaling yan. Bagong breaking news ni ito. Ako gusto ko lang punayin kasi itong ewan ko ano. Okay, you have 1 minute. Okay, hindi ko kasi alam bakit parang kung sinong ginagaya nitong ni Acting Secretary Giovanni Lopez. Nasa harap ng camera, kunwari pinagalitan niya yung isang empleyado. May ginagaya siya dun sa Baclaran Station. Ngayon, ginagamit pa yung mga PWD, kaya show hindi accessible. Alam mo, Sek, talagang may pakika sa batas na dapat chine-check mo din yung mga kung meron ka talagang pakisek sa mga PWD, yung accessibility and mobility, bakit hindi mo chine-check dahil nasa batas na kung accessible talaga itong mga bus at PWD friendly, yung mga maliliit na bagay ganyan, empleyado, papagalitan mo, ano ba, tatakbo ka ba for 2020 o nagpapakyut ka lang? Yung talagang may pakika para sa mga kapansanan, ayusin mo yung transport system para may accessibility at mobility ang mga katulad mo. Okay. No, yan na. Galit daw yung kasama natin dito. Galit na Yung 1 minute ko, you can use it. Hindi, masyado kasing masyadong pakakit ko alam kung bakit tatakbo kami, pangarap ka bang umangat? Ikaw alam ikaw na gamitin mo pa yung sektor ng PWD. You want another 5 minutes? Okay na. Hindi, ilalabas. Parang inaanak mo, kailangan mabete. Matagal na kasing inaano ni Fabio tungkol sa tagal mo na dun, tagal mo na dun. Another 1 minute! Hindi mo maayos? Tapos yung empleyado pag-iinitan mo, naiintindihan ho namin yung mga gobyerno, yung mga Secretary Lopez, naiintindihan namin yung concern ninyo. Ang di lang namin maintindihan, huwag nyo nang gawin. Huwag kunin yung in front of yung mga camera, etc. Ipagagalitan nyo, pwede naman yung tawagin sa isang corner doon. May dalawa lamang, pare, ayusin mo to ha, saka huwag gamitin yung PWD. Huwag mo nang masyado yung amo mo. Diba? Yung amo mo, sobra din sa kilos eh. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero bago yan, ito rin kay Post muna. Ready ka na ba? I will give you 5 minutes. Ito kasi, Makinig kayo. hindi lang ako sa office nila. Kasi lumipat na ako sa office of the ombudsman. Pero, I have it on good authority. Oo. Kasi, public interest na ito. Tama. Program to, that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Parang ito pa rin. Warrant na pa rin. At yan eh, ICC to, no? International Criminal Court, no? Ombudsman, sinasabi mo nga, kahit na wala na yan sa iyong current jurisdiction at ombudsman, ito ay public interest. So yan ba, i-confirm na ombudsman? I think so. I would say so. I have it on good authority. May nakipag-usap sa akin kanina. Kaya nandito ko. Nagtrabaho ka muna. Trabaho ka.
paano pa kasi ngayon, ang proseso kasi dyan, Oo. nagbago na, kasi yung October 1, naglabas na ng rules of extradition. Supreme Court. Supreme Court. So this is an extradition Extraditable. Extraditable offense. offense. Oo. Kasi I remember recently yan Ang tawag siyang kay Senator Bato, extradited. merong hindi parang may inisyong guidance ba o decision o May rules ng Supreme Court. ba tungkol dito? Oo, para malinaw na lahat. Ang extradition cases. Okay, so ito papatak as an extradition case. Oo, ayun ang lalabas dyan. At the government to be able to implement this, dapat sundin yung nasa guidelines. Yes. Kasi hindi na tayo member ng Rome Statute. Wala na tayong treaty with the ICC. Although we respect the ICC as a legitimate foreign court. Yan. Magre-request na sila ng resolution. So, ano naman Ang mangyayari dyan, they will have to file it with the DOJ, from the Office of the Chief State Counsel. Sila ang mag-uusap, and the Solicitor General will be called to represent the government. meaning ICC will be the one Filing. ICC Requesting party. yung requesting party, Oo, ICC. ICC. So, they will have to pass yung sa mga guidelines, yung rules, yung guidelines, and rules recently issued by the Supreme Court. Kaya nagtanong ko naman, siyempre, di ba, well, ano naman ang legal na proseso pwedeng sundin ni Senator Bato? Siyempre, he will have to, he will also have to follow the rules. Basta may request sa kanya, Hindi niya i-consent. he will have to appear. He will have to appear. Hindi naman yung abrupt na bigla siyang may process. Dahil may bagong in-clarify ng Supreme Court. So kailangan na sundin yung mga yun. Oh, within yung Supreme Court circular kasi, nag-provide na ng procedure. So, ito, proseso. May bagong proseso na nilatag ang Korte Suprema. Ito, susundin niyo. Wala na hulaan. Wala na question. Maraming naglalaro. Marami kasi yung sabi masyadong nalilinawan. Kung hindi na tayo miyembro ng ICC, pero pwede pa din mag-request sa ICC. Bakit pa po pwede yung gano'n? Meron tayong batas natin, Republic Act 1961, recognizes foreign bodies that they take cognizance of cases that are triable here and triable there. In other words, under international humanitarian law. Under international In humanitarian other words, yung kaso na binibintang ni Senator Bato ay limited dito sa ating bansa. Ito rin yun, kalakip ito ng kaso, ito dating Pangulo Duterte. Yes. So ito INN context lang. Alam nyo, kahit wala namang po yung kaso na yan, sinasabi sa panahon na ito. Pero na po tayong batas, if I'm not mistaken, sa 10-year-old or 15-year-old to, na yung pong batas natin, tayo kasi na batas po natin sa Pilipinas, yung international humanitarian law. When it is actually a local legislation of the foreign international humanitarian law. Kaya matagal lang po itong batas na, hindi po ito bago, hindi po ito ginawa na noon na anticipated na certain circumstances. Hindi po. Matagal na po itong batas na ipinatutupad dapat. Number one, kasi we are a member of the United Nations. Yun lang. The United Nations has a UN Human Rights Commission. Okay, we regularly have to participate in that activity and we promote and we actually report. We report the human rights situation in our country. Yung Usman at the time na... As a member of the United Nations. Ano katalas ka? Number two, nung pumunta tayo dyan sa Rome Statute na in-adapt natin yan at tayo nakipag-participate dyan, kasama na yan, kakibat yung pagkalalagay ng international humanitarian law rights sa humanitarian ISL. Kasama yan. Ang naging problema lang, kasi nga, nung nag-withdraw tayo sa Rome Statute, at dinisregard na natin ang ating membership sa ICC, hindi natin ni-repeal yung batas on IHL. So it stands as withdrawn. And ako personally, we cannot
because tama yung sabi nga ni Kong John, as members of the United Nations, we are bound to implement that international humanitarian law. Regardless of whether nandiyan ang ICC o wala. Kasi required tayo as a good member, a member in the otherwise, the United States, even sila kami. Kasi, ano yun, pundasyon po ng human rights, yung international humanitarian law. Pundasyon po yan, yan po nagbubuhay doon sa ating human rights advocate. Oo. Ngayon po yan po yung latest development. Mag-break lamang po tayo. Senyas na po ng senyas yung ating direktor. Ang oras po natin, 46 na minuto na makalipas ay 9 ng umaga. Oo, halos pantay na po tayo sa standard. May mga aspeto po sa standard na mas mataas na tayo, pero may konting kakulangan pa in terms of resources. Pero pilit naman natin tinutugunan in collaboration po ng private sector, other non-government agencies. So ganun po. Ang kahalagan lang po nito ay sinasabi lang natin na hindi na tayo pwedeng bumalik sa mas mababang standard. Correct. With the ratification, entry into force ng ILO Convention 81, tuloy-tuloy tayo to go beyond yung normal natin na inspection process, compliance, to implement more strategic strategies para po magkaroon ng culture of compliance. So, sabi po ni Asik Ayun. Kung baga, ulumina-develop up naman tayo. yes, partner, actually, gaya na nasabi ni Director Alvin, kung hindi pantay, baka mas mataas pa ang ating mga standards dito sa ating bansa. Pero dahil po tayo ay member state ng International Labor Organization, kung saan nanggaling po yung sinasabi ILO Convention 81, tayo po ay may duty rin po as a member to ratify, kung gugustuhin natin to ratify the convention. And kapag na-ratify, we have the duty na to comply. Ayan, Pero ibig sabihin yan, we are compliant naman. Ayan, oo. Pero ano ang, kumbaga, ang epekto or implikasyon nito sa productivity naman ng ating mga manggagawa? Malaki po ang epekto nito, Ms. Torres. Kasi sinasabi natin na with the strengthened implementation ng labor inspection, nagkakaroon na po ng strengthened labor rights protection. In connection to the productivity concept, kung tayo po ay protektado, na ibibigay yung benepisyo sa mga manggagawa, masaya tayo sa trabaho natin, mas produktibo tayo sa ating mga trabaho, and ito po ay mag-resulta din sa more profitable business operations po na. Parang cycle and partner po, mas productive naman, may maibibigay sa ating mga manggagawa para umikot pataas, productive goods. Manggagawa na lumuhunan. Pagka natuwa ang employer, meron naman mga incentives. Ang gawa ka ulit ang tama, gawa ka na magawa. Parang hindi may idea kung maibalik sa manggagawa yung konting share sa profits para tataas ulit sa productivity. Magandang cycle po yan. Pero bakit meron ako nakikita dito, meron nagbubulong sa akin na meron daw technical and advisory visit? Ano po ba yung mga yun? Gano'n ka-iba itong mekanismo na ito doon sa regular na inspection? Opo, ito po yung nabanggit ko kanina na tailor-fitted po ito ng programa sa mga micro-enterprises. So, ang unang pasok po natin, binibisita po natin at parang ang target po namin ay around 900 micro-enterprises po ang dapat mabisita namin from 2023 to 2028. So, ito pong nabisita namin for as of June 2025 ay around 500,000 na po at ito ay binibigyan natin ng advice, information kung ano yung applicable labor standards, occupational safety and standards at paano mag-comply dito. And yung other po na service na binibigay natin ay yung pong productivity services po, paano maging produktibo, paano maiwasan yung aksidente, at kung kulang po sila ng mga training programs, nagbibigay po tayo ng libreng training dito sa kanila para at the end of the day, itong mga micro-enterprises po natin ay maging compliant. So, yun po yung target natin. Tinutulungan natin sila para maging compliant talaga. Ito rin kasi part na yung mga micro-establishment. Ito yung mga maliliit na minsan kulang sa financial resources. O paminsan hindi nga rin mo alam kung paano ba mag-operate na negosyo. Ano ba ang mga requirements? Ano requirements tulad ng mga pasahod, kaya po minabuti na natin
bagong program na tulungan. Imbes na pulisin, tulungan mo natin ba maaaring ano ba dapat ang gawin nila. And meron po yung proseso, 3 months, no? Mabibigay sa kanila ng tulong para At balitaktakan dito. Good sa Limon Standard. Ngayon po, ang maganda, syempre, maganda, may iwanan po natin sila na alam na kung ano ba ang dapat gawin. Correct. Si Secretary Benny Lagwas, mabakalang simula niyan. Ang bagong programa ng Secretary Lagwas, siya po ay pumasok ng 2022. Ito po yung unang instruction niya sa amin para po noong 2022 yung karoon po tayo ng department order para ma-implement na po ito. Sa isang taon po natin itong ginawa ng model. Ayun, oo, di mabuti. Ito lang, meron lang papaalala ang, siyempre, ito na, nangangamoy Pasko na. Merry Christmas, Happy New Year. Siyempre, kaakibat yan ay ang 13th Monday. Ang daming question kapag nagkakakwentahan na tayo ng 13th Monday. Ano po ba ang aasahan natin ngayong Pasko na to? Ang lahat po natin ng mga employer ay may batas po tayo na dapat po lahat ng ating mga empleyado ay makakatanggap ng 13th Monday. Pero minsan tinatanong ni Doris atin rin, magkano pinatanong madalas hindi po eksakto. Hindi sa lahat ng instances ay eksaktong 1 month pay. Kasi po binabawas din dito. Ang ideal po ay 1 month pay. Okay. Pero kayo po ay may mga absences, may mga leave without pay. So yung cumulative po ninyo na natanggap na sahod sa buong taon, divided by 12, yan po natatanggap ninyo. Kung kayo po ay walang absence, walang leave without pay, ito po ay equivalent sa 1 month pay. Pero mas mababa kung kayo po ay may mga absences. Tinatax ba yan? Opo, ang ito po ating 13 month pay base po sa ating PIR regulation, ito po ay supplemented na ating train law. Meron pong 90,000 na cap threshold. Kung 90,000 po, wala po tayong tax, but beyond 90,000, amount po na yun, ito yung subject sa income tax naman. Kapag malaki naman ang kita, dapat mas mababa, pasok po yan sa threshold. Dapat Buti na lang mababa ang sweldo ko para hindi ako tataksa ng mataas. Pero paano po yun? Bago lang ako empleyado. December na, magkano matatanggap ko? Paano kwentahan? Opo, ang ating requirement sa 13 months na dapat po at least 1 month po kayong nakapagtrabaho. So, proportionate po ang ating matatanggap na 13 months. Depende po kung naka-render na kayo ng 1 month and then i-proportion lang po to the total number of work days in a year. Ang ito na pumapasok sa mga katalong. Ayan na. Ay, sorry, wala pala akong mic. Pumapasok na asa sa mga Kung may bigay na email ng kumpanya, wala pong bigay. Sabi ng mga tao po ninyo sa kumpanya, kung may reklamo kayo, magdemanda na lang daw po kayo. Sabi, naku, Secretary Ariling, Pumunta po kayo sa Bisun. ano po ba yan? Tuldukan nyo na po yung problema ng ating mga kababayan doon sa mga down payments na po. Bigyan nyo po ng lisensya, ng pre-selling, nakakolekta na po ng pera. Pero pagdating po sa pag-deliver po ng unit, bakit wala po? Ano po ginagawa ninyo dyan sa Bisun? Mag-iwantay na kababayan natin magreklamo, kaya yun ang mamusolusyonan yan. Ilabas nyo na po. Matter for the regulatory commission? Hindi, kasi yung licensing nila, licensing ng ng Bisun kasi. Kasi if you file to the regulatory commission, Yes. pwede na. Kasi pa. Yun nga. Pero wala kang choice. Oo, administrative yung sinusunod. Pero kaya naman pong prevento, gawin nyo lang po yung ating pinapanukala. Bigyan nyo po ng taning ang mga kumpanyang developer kapag nagbigay po ng pera ang tao na pre-selling. So bakit under review kasi yung mga rules din yun tungkol sa pre-selling at ano yan ang nangyayari dyan at the regional level yan. Oo, pero ang sinasabi lang naman natin dyan, Secretary, yung mga pangalan. Aliling. Anak ba yung Tamijay? Anak ko sa Aliling. Anak si Tito. Si Tito? Tito, Si yes. Jaya, oo. Kasi nako, yung kung lang dapat na Secretary, ano pangalan? King Aliling. Kung airpot mo nga si Jai. Napagaling. Napakahusay nun.
pagka nalaman ng ganyan merong problema, Tanangin niya, magaling. Oo, Evelyn. Aalamin na agad yan. Ang Secretary Aliligo, hindi yung kukuhan pang malaki. Ano ba naman yung ipatawag nyo? Sabi ni Inspector General Dodi Dulay, diba, marami raw nagreklamo. Totoo ba yan? Paano ba natin mare-resolve yan? Kung talagang may problema. May problema, kayo mga nandyan sa region, nasa wherever, mag-offer kayo ng solusyon, bottom line, is proteksyonan yung ating mga kababayan. Napagawa sa atin kasi ng departamento ng gobyerno, including local government. Dapat meron public interest. Dapat dapat. Station. May unit. Alam mo, kaya Public assistance, public interest. department. Halimbawa, tulad yan, baka narinig ko lang yung Ombudsman for the Environment. Diba, halimbawa, Malapit na yan, malapit. katulad niyang nangyari sa Cebu. Diba, kung yan hindi pinagputol yung mga troso sa ibabaw. Nakita mo yung putik, may mga troso. May dalang troso galing sa bundok. Hindi nga lang troso pagdating doon sa Mandaue. Ang nakikita ko, container ba na umiikot eh. Sobrang kalakas. Ganun kalakas. Oo. Pati ba mga Kaya yung public interest, public interest unit in every agency na yung local government importante. Ombudsman, pwede bang gawing sumpungan ng bayan? ginagawa na ngayon yung Ombudsman, hindi nakakapano ng Halimbawa sa PNP, subukan dyan, yes eh. Ha? Ito ko dito sa Polcom, yung budget. Talaga ko mga action. Siya. Proactive. Attorney, Vice Chairman, Kalinisan. Anak din ito ni General Bobby Kalinisan. Dapat ako mahusay. Public interest yun. Wala, puro interest. Wala public. Kailangan lang ma-redefine ng powers. Pero kung Tsaka para may alis outside of the kayahay lang. structure. Dapat katulad ni Ombudsman, nire-redefine yung Office of the Ombudsman. Sana yung nakaupo doon sa IAS. Hindi, kailangan namin ng batas kasi. Makarating din. Kung saan nakaupo sa IAS, kung paano mo kinakalabit si Secretary Alli. Hindi, kasi ito naman. Mabalik lang ako pasensya na ha. Yung sinasabi mo kailangan nyo ng batas, hindi nyo sasabihin sa'yo ni Alli. Ay, hindi totoo yun. Totoo yun. Kagaya niyan. Pero ano nga, ang pwede nga nila puntahan? HR, yung Marinos Regulatory Commission. Yes. Yung, Malapit na lang siya, no? Attorney Fidel Excondo. Ako, yun. Yes, sir! Diba? Oo. Yan si Attorney Fidel Excondo. Yan. Maraming mga kailangan gawin yan. Hindi, pero ang sinasabi ko lang naman, Yes. ang sinasabi ko lang naman is kaya naman ito. Tayo in government, we have the power to make the policy, to change it. And the only policy that needs to be done dito is for the DSUD to come up with a specific clause na pakontrata before you give a license Hindi to naman. sell. At ako yung mga provision na ganyan, dapat ipagtatanggol yung public interest ng taong bayan, yung mga naaapi. Diba, i-invoke mo yan, ilagay mo dyan. At kung merong mag-question, let them question. Oo, ayaw gawin kasi ang lakas sila ng lobby ng mga developer eh. Hindi, aminin na natin, di ba? It goes without saying yan na if you are going to have a pre-selling there is a contract already. And kaya baguhin kasi ang tanda natin, ang importante dyan, yung mga patrabaho, yung mga yung mga regional offices mo, medyo siyabuli mo ng mabuti yung mga yan. Kasi natutulog na yung mga yan. Meron na silang mga sindikato sa ang hinantay kasi nila. Yan ang nangyayari. Pag hindi mo sinapol yan, at hindi mo pinababagbag yung mga yan, talagang ganyan yan. Yan, pwede ho, hindi ho namin sinasabihin ninyong publicly, ni-ridicule nyo. Hindi ho. Kasi dapat ho yan, bibigyan din natin ng kahihiyan. Kakausapin, yung set na policy. Di ba pagkatapos, kung ayaw pa rin sumunod, yun na naliling, hindi pwedeng lelembot-lembot ka dyan. Kasi ito yung hindi alam ng tao eh. Ang DSUD, meron po silang template ng kontrata. Yung po nire-require nila. Meron po silang template. Ang DSUD po nagsasabi nun, ito po yung kailangan. Kung kayo ay mag-pre-selling, ito po yung template nito.
At Para bigyan namin kayo ng license. ang kasama nyo dyan, DTI. Kasama nyo dyan, Oo. DTI. May consumer affairs group ang DTI eh. Oo. Ngayon, anong ginagawa ng mga yon? Then, Not only for not only for housing. Lahat ng mga consumer affairs na nangyayari, yan kailangan na ma-workout ng DTI, especially yung mga products ninyo. Yung, babalik tayo sa mga ganyan. Sa governance, consumer protection is paramount. Yes. Sa housing, at sa trading industry, kailangan Importante yan. yung mga products, Services, services. So, Yan, hindi lang nangyayari sa DTI, hindi lang yan nangyayari sa Proactive kayo kahit dapat. sa ahensya ng gobyerno, dapat proactive Sa kayo. lahat ng regulatory officers. Lalo na yung mga regulatory officers. Lalo ngayon. Diba? Sa pagtatanggol sa tao. Di ba, hindi pwede mga pinagtatanggol nyo. Yung nire-regulate ninyo. Eh, wala yun. Capture yung ibig sabihin. No? Regular na nangyayari dito. Halimbawa, ito, case in point. Ako, I support Congressman Toby Chanco. Doon sa panawagan niya, although alam ko, mayroong mga prosesong dapat gawin. Diba, doon sa pagkansila ng passport ng saldi ko, diba, bakit nga yung GMA, sinasabi ninyo kung paano hindi pwede. Kailangan mag-file kung Toby ng ganito, kailangan mayroong ruling, etc. Pagka tinignan mo naman kung talagang gusto ninyong kansilahin yung passport, pwede. Diba, eto si Yusek, former Yusek ng Consular Affairs, Diosdado Joy. Pag sinasa mo yung passport, mapipilit na si Saldi ko. Oo, yun na nga. Kasama mo, sino talaga ang passport? Ang point ko rito, ang point ko dito, bakit hindi sabihin ng DFA, di ba? Ito ang Kung dapat. paano ang pwedeng gawin, Ito ang dapat. kansilahin. At kung magreklamo yung si Saldi ko, di ba? Sa dami ng ibinibintang sa kanya, siya mag-file ng kaso at ipagtanggol ng gobyerno yung stand ng tao. Diba? Ako ay support si Congressman Chanco. Diba? Ang kaso, Kansilahin mo na. DFA, hindi kasi ganito, ganyan. Malapit na nga magkagulo rito sa atin, sa dami ng rally at sa dami ng mga, meron na naman darating na 16, 17, 18, sa katapusan. Yan, nirali kami. Ha? Oo, sa Ombudsman. Yan ba hindi nyo pa makukonsider na ano yung sinasabing provision ng Ito na nga. Ang suggestion ko nga ngayon, kausapin ni Congressman Chanco, si Yusek Todi. O kasi siya nakakaalam ko na affairs eh. Alam niya yan. Ano bang dapat na gawin, boss? Ukol dito. Ito lang. Pwede ba kaming ganito? Ito lang sa akin. At hindi lang po ito sa DFA, hindi po sa lahat ng Sa lahat ng agency. Kung gusto, maraming paraan. Pero kung ayaw, napakadami rin dahilan. Sa akin lang, minsan lang ho. Oo. Diba minsan naman sa buhay natin, sana Gawin natin tayo, yun. gumawa tayo ng tama. Diba, nakikita nyo na, ang dami na ibinibintang dito, ipagtatanggol nyo pa. Buti na sabi mo yan. Paano Kasi gagawin? meron mo ulit dadagdag naman ako. Anong gagawin? Ito naman, ha? Anong gagawin? Hindi. Yung sinasabi, ito, issue nga yan eh. Kasi lumalaking issue yan na hindi nasasagot. Ano ang pwedeng gawin ni Congressman Chanco para yan ay mangyari yung sinasabi? Kausapin niya si DFA Secretary. O, anong gagawin na niya? Lazaro. Anong gagawin niya? ni DFA Secretary? Kasi nakapagpuder naman niya ng DFA Hindi, Secretary. kung ikaw ay magbibigay ng guidance kay Secretary Lazaro, ano dapat? Gawin mo na. Kung ibinaba ko yung request, Gawin mo na ang iniiling ni Congressman Toby Chanco. Ayan. yun ang Ganun lang kasi yun ang iyong expert. Ganun lang. Opinion. Kasi gaya daw within the powers eh. Gaya daw. Ayun pala eh. Yun nga yung sinasabi natin eh. Pagka binasa mo talaga yan, kahit naman hindi ka abogadong matinik, makikita mo naman palagi, merong provision dyan na nakapabor para sa gobyerno. Bakit hindi yan ang inbox para ma-solve natin itong problemang to? Otherwise, lalong lalakas yung ubong-ubong Na ikaw na merong mas mataas kay Salvi ko na ayaw siyang pauwiin dahil ituturo siya. Mali, yun ang mali. Yan ang nangyayari ngayon. Kaya, ngayon, on thinking. Secretary Lazaro, yes. Ang gawin mo, ano yun mo na, i-cancel mo na yan. Ngayon, kung si kay Congressman Santico, dati Congressman Gusto Santico, niya yan. ay gusto niya labanan yan. Pero law office na, maraming law offices. Dulay pag-unsay! Kaya niya. Kaya. Yan ang pwede mo gamitin. Na yan ang abogado mo. Kung gusto mo. Kung gusto mo. Ito ang gagamitin ko. Pag yan ginamit mo sa ombudsman, sure talo ka. Ngayon,
Para mas mabuti ang nangyari kasi yung ngayon, yung abogado mo ngayon, puti-puti po. Ito, pag ginamit mo yung pakunsyan ng office. Wala po. Sure. Ay, oo. Ganda mo. Wala po. Yung abogado. Hindi nila ako. Yung abogado ni Albi ko ngayon. Puti na. Yung alaw sa mo. Ang hairstyle ito. Savings and loan. Hairstyle. You save here, you loan there. Save here, you loan there. Grabe kayo kay ID. Grabe kayo kay ID. We're just talking about it. We are promoting his logo. Of savings and loans. Ang tawag doon, ano? Magino hairstyle. Magino. Porno. Bakit hindi nyo kaya yung Beatles doon, yung Apple cut? Yan. Pero yun na, kailangan magkaroon ng ano. Ito. Pero ano ba? Sa kapila tayo na tayo. Tayo at liberty to, Ay, dito nga. yung filing, ano, malapit na, no? Yun yung done the case will drop for the cases, ano? May keep tumulang sa alam niyo po, pinilinawin lang po natin ha, kasi po yung mga, yun na yung mga tao, nagmamadali, wag po kayong magmadali. Sabi ko, gusto kong mahalaga yung process. Kailangan po, otherwise mayayari yan sa konti. Sabihin lang sa kanila yung katasakin, at sila po yung makasagot, bago po ito maipasa ko. oo, hindi madali. Hindi pwede madali rin. Mga kababayan, ito po dapat natin Doon po ba dito? Wala mga admin entrance, park entrance. Baka dito. Talagang magpapatuloy sa kanila. Oh. Na may nangyaring krimen. Yung mga dibisbis mo, yung makakawala itong mga loko-loko. Pero pagka Pero parang admin lang dito. Okay lang po. Sure. Ha? Okay lang dito. Okay lang po. Sabi Sabi niyo niya na ng mga problema ngayon. Sorry, hindi ko alam kung saan. Maglalagay na kami ng detention center sa loob. Okay. Ayun na lang ako 200. Pag yung uncooperative, lalo na ang government agencies, Oo. sa pagbibigay ng information, Oo. sa hinihingi ng office to ombudsman, pag namin sila sa Ay! Teka lang mo. Wala po akong ano, ma'am. Zero balance ako, ma'am. Reklamo sa akin, kung binabago namin yung mga rules. Kasi ngayon, meron kaming workshop para ayusin yung rules. Naku, kinuha ni ngayon sis. Ipapublish natin yan. Kinuha ni ngayon sis. Zero balance ako. Kasi dati, kung while doing so, meron ka nakikita pumapalag-palag. Meron ba? Ito bang Kasi dati sa uli, ang ginagawa kasi, dinadahilan. Si Chef mo. Pero ibang opisyal namin. Zero ako. Kaya hindi nagko-comply yung ibang opisyal. Yun ang rason. Sabi ko may contempt pa tayo. Sige, pagawa tayo ng tuloy. Contempt mo. Meron ba content pa? Pero ma'am, Gcash kung gusto niyo po. Paano po pag Gcash? Eh, napili ko na yung ano eh. Ha? Hindi, cash nga po yung ano niyo po, di ba? Oo. O Gcash, i-transfer niyo sa Gcash ko po. Mag-isa-send ko na recto sa Gcash na lang. Oo, ganun din po yun. Ma'am. I-send niyo po sa akin, direkta. Hindi sa Grab. Kasi cash po siya. Hindi, ito lang eh. Hindi kasi bakit pag-ordinary yung tao? Hindi lang sa CCJ. Kaya pagka ito, opisyal ng gobyerno, mataas ang katungkulan, lalagay mo sa magagandang kulungan, hindi tama eh. May mali eh. Kaya dapat kung ano yung nararanasan ng ordinaryong tao pag nakagawa ng krimen, diba? Eh, yun na yung malasap nito mga ito. Kung ano, may mapagpapalitan dyan, pwede kung mayroong mapagpalitan. Pwede. Yung rules ba na to, Ombudsman, meron na to yung timeline, ano? Lalagyan na Siyempre, timeline. kasi compliance yan. Mga compliance rules. Ito naman mga kapatid, makikita mo lang, bakit kapag Dapat yung palang ordinaryo, pinasukan natin doon sa kabila. Dito pala ano dito. makuha, ma-shoplift ka ng 50 pesos kung sa mga convenience store. Saan po? Eh, una, ang lalaki ng piyansa. Pagkatapos, pagka walang piyansa, talagang ikinukulong. Samantalang ito, kumuha lang ng 50 pesos dahil nagugutom. Parang ito mga to, Send ko na lang po sa Gcash. Yes po, kung meron po kayong Gcash po, ma'am, sa Gcash ko rin po. Kaya, ano, Na-drop na natin sila sa maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.